Kapayapaan at magandang umaga po. Elder Ryan Bernabe, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. It's a brand new day, filled with endless possibilities. Ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya niyang ito sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama, ay matibay na pag-asa. Tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula po sa Psalm chapter 37 verse 5. Ganito po ang sinasabi: Entrust your ways to the Lord. Trust Him, and He will act on your behalf. The problem with many Christians is that they are lacking in patience and faith in the living God. Do not play God, that you put your trust in what you can do. Trust in the Lord. Keep on walking the righteous way, and do not swerve when the goings get rough. Cast all your troubles in Him, and He will show you the way. Pray and be still. Help is on the way. Magiging malaking suliranin ng kakulangan ng pasensya at pananampalataya sa buhay na Diyos. Huwag isiping ikaw ay isang Diyos at magtitiwala sa sariling kakayanan. Magtiwala sa tunay na Diyos. Patuloy na lumakad sa matuwid na landas at huwag liliko kapag naging mahirap ang mga pangyayari. Ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga suliranin sa Kanya at ipakikita niya sa iyo ang tamang daan. Manalangin at maging payapa. May tulong na darating. Opo, umasang ang tulong ay darating. Kailangan lang umasang ikaw ay diringgin. Katulad ng mensahe ng awit na ating mapapakinggan na may pamagat na, Hear Our Prayer.
your kingdom, as glorious as your words to guide us. Bring calm and peace within our soul. Hear our solemn prayer, O Lord Jesus, for we are nothing without your comfort. Bless us with your eternal love and grace. May you fill our hearts with joyous praise. Hear our solemn prayer, O Lord Jesus, for we are nothing without your comfort. Bless us with your eternal love and grace. May you fill our hearts with joyous praise. May you fill our hearts with joyous praise. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at maging sa amin pong mga tagapakinig. Sa ating pong lahat ang banal na kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. At sana isang mabiyaya at mabungang araw po sa ating lahat. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa matyaga ninyong pagsubaybay, pagtangkilik dito po sa ating programa, ang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol po sa mga kalalakihan. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na dapat makinig ang mga kababaihan kasi alam nyo, darating din po ang para naman sa inyo. Pero mahalaga din po na mapakinggan nyo ito para magabayan natin ang ating asawa at ating mga anak na lalaki kung paano magiging tunay na pogi. Tama po, narinig nyo. Ang pamagat po natin, mahirap maging pogi. May kantang ganyan po yata dati si isang rapper, mahirap maging pogi. Meron pong magkaibigan na matagal na hindi nagkita. Yung isa may pogi, yung isa hindi masyadong pogi. At nagkamustahan po sila. Sabi nung magandang lalaki, alam mo pare, mahirap palang maging pogi. Bakit naman? Kasi mutik na akong mapikot Nung babae, hindi ko naman gusto talaga. Buti na lang, nalusutan ko. Tapos ngayon, may asawa na ako. Hirap talaga maging pogi. Kasi, may asawa ka na, may magkakagusto pa sa'yo. Alam niyo po, yung sitwasyong yun, dalawang magkaibigan, maaaring nangyayari po yan sa tunay na mga lalaki na magagandang lalaki talaga at mga pogi. Pero ang tatalakayin po natin ngayon, yung pagiging tunay na pogi sa harap po ng ating Panginoon. Yung POGI, yan po yung acronym ng ibig po sabihin, pure, obedient, gentle, and intense. Ito po ay natalakay ko na nung mga nagdaan pa nating mga aralin o paksa ng mga nagdaan pa na blessed day. Pero mangyari po, pagpa-umanhin ninyo, natalakay nating muli para ito po mapangatawanan ng mga kalalakihan, mga tatay, lolo, at maging mga anak na lalaki, ang maging tunay
na pogi sa harap ng ating Panginoon. Yung bang maging tunay na ideal man, Mr. Right, man of God, ang tunay na fearless, walang kinatatakutan, yung tunay na lalaki. So, kung siya ay pogi, siya po ay pure. Yun po yung una, pure. Ano ba yung pure? Free of any contamination. Walang halo. Halimbawa, purong suka. Walang halong tubig yan, purong sukang sasa. Galing talaga sa sasa. Halimbawa, pure honey. Galing talaga sa bees niya, sa honey. Walang halong tubig. So, ganun din po ang isang pure na lalaki. Hindi po siya contaminated, wala po siyang halo ng mga bagay na magpapababa ng kanyang kalagayan. Siya po ay puro, walang halo, siya po ay malinis. Isa rin po sa description nyo ng pagiging pure. Puro, walang halo, malinis. Siya po ay morally pure, sexually pure. Kung siya'y binata, talagang nilalaan niya ang kanyang sarili doon lamang sa kanyang kasintahan na kanyang magiging asawa. Kung siya po ay may asawa na, siya ay pure sapagkat nilalaan niya lang ang kanyang sarili para lamang sa kanyang asawa. Sapagkat yun po ang kalooban ng ating Panginoon. Yun po ay when it comes to sexual purity. Pero isa pa pong bahagi ng pagpapaliwanag, hindi po tayo pretentious. Hindi tayo nagpre-pretend to be someone na hindi naman tayo. Ibig sabihin, tayo po ay sincere o honest bilang tao. Kasi may mga tao nagpre-pretend na mabait, maalalahanin, hindi naman talaga ganon. Pero pwede nating sikaping maging tunay na mabait at maging tunay na maalalahanin. Hindi rin po tayo dapat na maging hypocrite o ipokrito na minsan nagsasalita tayo ng salita ng pagmamalasakit at pagmamahal, pero hindi naman talaga ganun. So yun po ay ipokrito, hindi po pure ang lalaking yaon. So dapat maging pure po ang ating isip, pure ang ating puso, yung malinis at dalisay, at ayon po sa kalagayang ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi ka nag-iisip ng masama, pure ang isip mo, pure ang iyong kalooban, maging ang iyong pagkatao. Kung ikaw ay may kasintahan, halimbawa, boyfriend ka, talagang stick to one ka sa iyong girlfriend. Di po ba? Hindi yung may mga lalaki kasi daming mga girlfriends na ililihim sa kanyang mga kasintahan. Hindi po pure yun. May mga lalaki talagang gumagawa na po ng mga sexual immoralities na hindi naman nararapat sa isang binata. So hindi na po matatawag na pure siya. Halimbawa naman sa isang may asawa na, magtapat ka sa iyong asawa. Di ba? Kahit magandang lalaki ka, may nagkakagusto sa iyo, hindi mo papansinin yan. You will ignore it, di ba? Minsan, may mga lalaki, pinagmamalaki pa na sila nagkaroon ng mga sexual encounters sa hindi nila asawa. Di ba? Parang pinagyayabang pa. Maaaring sa ibang mga tao, humanga sila sa iyo. Pero ang Panginoon, lungkot na lungkot sapagkat hindi niya gusto ang gayong mga bagay. So, mapabinata, mapamay asawa, mapalolo man ikaw, you should be pure. Tapat tayo palagi sa ating sarili. Hindi natin gusto na ibang maisip sa atin ng ating kapwa kung ano tayo talaga. Maging pure tayo, walang halo na pag-iimbot, walang halong hypocrisy, pretensions, walang mga ganon. Maging pure po tayo. Hindi tayo pure kasi, letter P, di po ba? As in pogi. Huwag tayo maging playboy. Instead na, huwag din tayo maging pasaway. P din kasi yun. Huwag tayo maging pervert. Ano ba yung pervert? Sexual behavior is unacceptable. May mga lalaki pong ganyan Pervert, di po ba? Kala mo napakabait sa asawa, pero pag hindi na kasama asawa, pag may iba ng kasama, nagiging pervert. Nagiging mahalay, nagkakaroon ng maling mga pag-iisip at damdamin sa opposite sex o sa sino mang tao. So, hindi ka playboy, hindi ka pasaway, hindi matigas ang ulo. Tayo po ay dapat na pure. So, sa mga lolo, sa mga tatay, sa mga anak, kabinataan,
Yun po. Ano naman yung O? Yung O, obedient. Ano ba ibig sabihin ng obedient? Submissive to the will of God. Ibig sabihin, masunurin po tayo kung anong utos ng Panginoon, mga tagubili niya sa atin bilang tao, bilang lalaki ng Diyos, gawin po natin. At alam nyo, kapag ka po tayo masunurin sa Panginoon, tataglayin po natin yung mga mabubuting katangian kasi utos ng Panginoon, maging mabait tayo, di ba? Maging forgiving tayo. Utos ng Panginoon, mahalin natin ang ating asawa. Utos ng Panginoon, kandilihin natin ang ating sambahayan. Utos ng Panginoon, huwag tayong magdi-discriminate ng tao. So kapag ka masunurin po tayo sa utos ng Panginoon, sigurado magiging mabuting tao tayo. Di ba? Sigurado magiging mabuting Kristiyano tayo. So yun po yung pangalawang letter, O, obedient sa Panginoon. Hindi po yung obedient sa asawa. Pero pwede rin naman yun. Pero huwag namang lumalabas na parang lagi tayong ina-under na lang. Na lagi yung asawa po natin ang ating sinusunod. Kasi ang utos ng Panginoon, tayong leader, tayong pangulo. Pwede po natin kunin ang kanyang opinion, ang kanyang ideas. Pero bottom line, tayo pa rin po ang dapat na magpasya. So, obedient po tayo, hindi tayo OA. May mga tao po kasi overacting Di ba? May mga lalaki po kasi obscene. Obscene, ibig sabihin mga lewd, mga indecent, mga mahahalay, di ba? Kala mo kay babait, kala mo mga santo, pero nag-iisip pala ng di mabuti, lalo na sa kanilang opposite sex. Ano pa, hindi tayo opinionated. May mga lalaki, may mga tao, lalo na lalaki, laging opinion niya, tingin niya tama at mabuti. So, hindi po tayo ganon. Tayo po'y obedient. Hindi rin po tayo oppressive. Diba? May mga tatay kasi, may lolo, may kalalakihan. Oppressive Ino-oppress nila yung kanilang asawa, kanilang mga anak. Ano ba yung oppressive? Meron pong unjust treatment. You're treating your spouse, your children, na hindi po tama. Hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, hindi tayo OA, hindi tayo obscene, hindi po tayo opinionated, hindi po tayo oppressive. Tayo po'y dapat na obedient. Ano po yung letter G? Gentle. Having or showing a mild, kind, or tender temperament. Sa Tagalog po, ikaw ay marahan, mahinay, banayan ang iyong karakter. Ikaw ay maamo. Yung po ang mga gentle. Alam nyo, ang Panginoong Kristo Jesus, siya pong pangunahing maamo Di ba? Yung mga Kristiyano, inahahalin tulad sa mga tupa, pinakamaamong hayop. Inahalin tulad sa mga doves, sa kalapati, kasi maamo ang kalapati. So, kung maamo dapat ang Kristiyano, ang mga lingkod ng Diyos, tayo bilang lalaki ng Diyos, ang unang-unang dapat ay gentle. So, gentleman po tayo. Bang handa kang magsakripisyo, mapabuti lang ang iyong kapwa, ang iyong asawa at mga anak. How we treat our spouse, how we treat our children, how we treat those people around us, we must be gentle. Mahinahon, buong kaamuan, at meron pong halong pagsasakripisyo para sa atin at para sa kabutihan ng tao pong nakapaligid sa atin. Kasi may mga lalaki talagang kabilis magalit. Talagang pag nagalit, nagwala, nako, hirap. Parang gusto nang umalis ng asawa at mga anak. Hindi po karapat-dapat yun sa isang tunay na lalaki ng Panginoon. So we must be gentle. Saan mo pong sitwasyon na maaring dumating sa atin. Maging gentle din po tayo sa maaring kapintasan, kahinaan ng ating asawa at ng ating mga anak at ng sino man pong tao. So, gentle tayo, hindi po tayo grumpy. May mga grumpy, bad-tempered, sila po yung mga irritable. Hindi rin po tayo greedy, yung mga sakim. May mga kalalakihan, sakim Sakim sa atensyon, sakim sa pagmamahal, di ba? Sakim sa mga salapi, sakim sa fame, sa fortune. Hindi po tayo sakim. Sakim siya, gusto niya sarili lang niyang napapabuti, hindi po tayo ganon.
So, hindi rin po tayo gossip o yung tismoso. May mga lalaki kasi, kala mong babae, mahilig makipag-usap ng mga buhay ng may buhay. So, hindi po tayo ganun ha. So, hindi tayo gossip, hindi tayo greedy, hindi tayo grumpy. Sa halip, tayo po ay gentle. Sa halip, tayo po ay gentleman ng ating Panginoon. So, balikan ko po pure, obedient, and gentle. Isa na lang. Letter I, ano po? Intense. Ano ba ibig sabihin ng salitang intense? Ito po yung mataas yung degree. Halimbawa, sa pagmamahal mo sa iyong girlfriend, intense ka. Mataas talaga ang taas ng pagmamahal mo sa kanya. Kahit maraming nagkakagusto sa iyo, may kasintahan ka na, solid ka pa rin. Tapat ka pa rin sa kasintahan mo. Ayaw mo magtalusira sa kanya. Ano pa, intense ka sa pagmamahal sa asawa mo. Kahit pogi ka, may nagkakagusto sa iyo, intense ka pa rin. One and only. Woman of your life. Ano pa, intense ka sa pagkakandili, pag-aalaga sa iyong mga anak. Mataas ang degree ng iyong pagmamahal, ng pagkalinga, pagtuturo sa kanila. At higit sa lahat, tayo po ay dapat na maging intense when it comes to our relationship sa ating Panginoon, when it comes to our service sa Panginoon, when it comes to our pagmamahal sa Kanya, maging intense po tayo. At maging intense po tayo na alamin pa ang Kanyang mga katotohanan, ang Kanyang mga kalooban. Alam niyo, pagka po naging gayon, naging pure tayo, obedient tayo, gentle, and intense sa pagmamahal, intense sa ating relationship sa ating Panginoon, tayo po ang tunay na pogi. Yan po ang tunay na pogi sa harap ng Panginoon. At kahit hindi ka masyadong magandang lalaki, maging poging-pogi ka sa harap ng misis mo at ng iyong mga anak at ng mga taong nakakakita sa iyo. Kasi you are man of integrity, man of dignity, man of God. Gentle ka. Ikaw ay pure. Ikaw ay obedient sa ating Panginoon. Hindi ka, letter I na tayo hindi ka immature. Kasi may mga lalaki po kahit gaano nakatanda, parang bata pa rin. Yung immaturity, nakikita pa rin sa kanilang mga decision, sa kanilang treatment, sa kanilang asawa, at sa kanilang kapwa. So, hindi po tayo dapat ganyan hindi tayo immature. Ano pa, hindi tayo immoral. Ano ba yung mga immoral? Not conforming to accepted standards of morality. Alam mo, hindi tama yan. Immoral yan. Ba't mo gagawin? So, hindi po tayo immoral. Hindi rin po tayo impatient. May mga lalaki, walang tiyaga sa pag-iintay, di ba? Ayaw pumila sa pagpila, kaya po nagkakaroon ng road rage. Minsan ayaw magpauna sa daan, gusto lagi siya nauuna. Pagka yung asawa ay nadidelay sa pagsa-shopping, sa pagdating, naiinis sa asawa. Pagka yung anak hindi agad matutunan yung itinuturo, nagagalit, naiinis sa anak. Hindi po dapat na gayon. Tayo po ay dapat na intense sa pagmamahal sa ating asawa, sa ating mga anak, at lalo na po sa ating Panginoon, at maging sa ating kapwa-tao. So yun po, yan ang tunay na pogi. Pure, obedient, gentle, and intense. Kaya tayo po mga kalalakihan, kung meron tayong gustong maging, o mga pangarap, siyempre maaaring pangarap mo, lalo na yung mga nag-aaral pa lang, gusto mo maging abogado, engineer, architect, okay po yan. Pero above those profession, degree, mas mahalaga po ang maging pogi. Diba? Yan po mahalaga nating pangarapin na maging. Kung magkakaroon ng criteria, isang babae, halimbawa naman, kung meron kang criteria na gusto mo maging boyfriend, gusto mo maging asawa, humanap ka ng tunay na pogi. Kasi marami po, alam nyo, good looking, mistisuhin, tatangos ng ilong, pero irresponsible. Di ba? Meron pong magagandang lalaki, ang popogi, pero salawahan. Di ba? Kaya alam niyo po, yung daw pong caterpillar, 5 daw po ang puso niyan, sabi ng mga scientists. Yung hayop na caterpillar, 5 daw po ang puso. Yung namang hayop na octopus, 2 ang puso. Pero isang lalaki po, pagka naging 2 puso niya, tanongin mo kung anong klaseng hayop siya. Di ba? Kasi tayo,
bilang mga lalaki ng Diyos, dapat talagang one and only lang ating minamahal na kasintahan at minamahal na asawa. So kayong mga babae ha, kung pipili kayo ng magiging boyfriend, magiging asawa nyo, pumili ng tunay na pogi. So atin naman po mga husbands, sa mga fathers, sons, grandfathers, tayo po ay maging tunay na pogi sa harap ng ating Panginoon. So sa huli, we must rejoice always. Maging masaya po tayo. We must pray continually. Huwag po tayong titigil ng pananalangin, pag-usap sa Panginoon. At pangatlo, maging masaya po tayo palagi sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Pagpala po sa ating lahat ang ating mga napakinggan, magawa natin magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Blessed Day. Bago po ang ganap natin pagtatapos, maligayang panonood po muna sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa Antipolo City at sa kanilang tagapangasiwang ministro, ang kapatid na Israel Montesa. Maligayang panonood po sa inyo. Higit sa lahat, ay sa lahat ng tumatangkilik sa programang Blessed Day na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan. Dalangin namin sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bahaging ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin at sama-samang hingi ng paggabay ng Panginoon sa panibagong araw na ito na ating lalakaran. Aba, Panginoon naming Diyos, Diyos ka ng pagmamahal, pinasasalamatan ka namin dahil sa pagmamahal mo, inakay mo kami na ipakilala ka sa aming mga kapwa at pagtibayin ng pananampalataya ng kapatiran. Salamat sa patuloy mong pagkasangkapan sa amin upang makapaglingkod sa amin pong mga kapwa. Makita nawa nila ang buong puso naming pagmamalasakit sa ganitong paraan at sa marami pang paraan na itinuturo mong gawin ng iyong mga lingkod. Pinasasalamatan po namin ang pagkasangkapan mo sa aming matandang kapatid na Regem, sa mahalagang mga aralin na sa amin ay nagtuturo upang gampanan namin ang importanteng pakikipagkapwa-tao. Sana Ama, lahat kami ay magkaisa na ito ay itaguyod. Sa ganitong paraan, mas madali naming maipaunawa at hindi lang maipaunawa, maipadama sa kanila ang malasakit na itinuro mo sa bawat isa sa amin. Sana po, magkasama-sama pa kami na mga magkakapatid na gamitin ng aming lakas, talento, pananampalataya at pagmamahal, ang pagmamalasakit upang itaguyod ang ganitong uri ng pagsiserbisyo sa kapwa. At sana, hinihiling din namin, Ama, tulungan mo kami na lalo pa itong lumaganap, ma-share ito ng aming mga kapatid at maging ng kaibigan ng aming mga kapatid sa maraming mga tao upang lahat kami ay makapagpatunay araw-araw sa aming buhay na tunay mo kaming pinagpapala. Dinadalangin namin ang lahat sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat